the kingdom of God and its gospel. May naalala po ako, isa pong kasama ko sa Qatar noon, sabi niya sa akin, Bong, alam mo ba, kung bakit pinapayaman ng Diyos ang isang tao? Lalo na kung siya daw ay Christian? Sabi ko, ano? Ang totoo niyan, pinapayaman ng Diyos sa isang tao, lalo na kung siya may napalataya, para tulungan ang ministry ng Diyos. Wala silang nalala kung bakit may pangbaon ba ka ng mga anak. Bakit? Nagtutulungan. Amen? Hallelujah. And verse 34, for none of them needed anything, because everyone who had land or houses would sell them and bring the money received for the things sold. Verse 35, and lay it at the apostles' feet. Then it was distributed to anyone who needed. Pero wag niyo pong sabihin na sinabi ko, magbinta kayo ng mga ari-arian, magbibinta kayo. Ang sinasabi ko po, kung hindi naman kayo talaga sinabihan, wag kayong gumawa. At sa panahon ngayon, maging practical po tayo. Amen? Sa hirap ng panahon ngayon, dapat ka rin maging matalino. Ang ibig sabihin lang nito, no? Sa panahon natin ngayon, tumulong ka mula doon sa iyong pinagkukunan. Huwag mong ibinta lahat. Nakuha natin? Ang ibig sabihin dito, na hindi naman sabing, iwanan mo yung trabaho mo, ibinta mo yung property mo, ibigay mo sa faith, hindi po ganun ngayon. Amen? Iba siguro yung pangungusap ng Diyos sa kanila that time because napakatindi ng pagkilos ng Banal Espiritu sa kanilang buhay that time. Amen? Huwag po kayong magbinta ng bahay at lupa ninyo at ibigay niyo sa akin. Ang ibig kong sabihin ay, kung mayroon kayong maitulong, tumulong kayo ng malinis ang puso. Para sa kaligtasan. Amen? Everyone of us has a story of how people help one ministry or pastor. Using our own finances to advance the kingdom of God and its gospel. May naalala po ako, isa pong kasama ko sa Qatar noon, sabi niya sa akin, Bong, alam mo ba, kung bakit pinapayaman ng Diyos ang isang tao? Lalo na kung siya daw ay Christian? Sabi ko, ano? Ang totoo niyan, pinapayaman ng Diyos sa isang tao, lalo na kung siya may napalataya, para tulungan ang ministry ng Diyos. One time, nandun ako sa isang malaking gathering sa Calbayog City. Then, sabi ko, lahat ng inyong pag-aari ay hindi inyo. Sa Diyos. Agree ba kayo doon na lahat ng pag-aari natin sa Diyos? Okay. Agree kayo, ha? Okay. Kung sa Diyos lahat ng pag-aari na yan, bakit hindi kayo tumulong sa ministry? Bakit kayo grabe ang inyong kapot sa inyong kayamanan, huwag ninyong magamit sa liha sa pagpangalaga sa Ginoo, sa ministry sa Ginoo? Mapalad tayo dahil may taong ginamit para magbitiw ng malaking pera para sa ganitong ministeryo. Pero sila ang lalong nabibless. Kayo, anong nangyayari? Ano sabi ng Bible? The better to give than to receive. Okay? So dito, using our own finances to advance the kingdom of God and its gospel. Sa panahon ngayon, pag magawa ka ng krusada, hindi pwede na wala kang malaking budget. Sa panahon ngayon, magkrusada ka na wala kang dalang mga grocery, wala nang lalapit na tao sa'yo. Maliban na lang kung magkaroon ng signs and wonders and miracles. Amen? Napansin niyo ba nung tayo po'y mag-evangelism doon sa Tarabukan? Yes. Maganda bang pagtanggap? Hindi. Pero kung may dala ka, tuloy. Magdaka ko sa kasako. Pwede ba mag-evangelism? Sige. Dili, ang nakita niya ang word ng emotion. Ang nakita ng bugas. Realidad na, ha? Okay? Pero, may upatang, mugambol tananing. Himuon nato starting point.
Kasi, pag narinig nila ang totoong gospel ng kaligtasan, mawawala sa alang mind ang bigas. Lalo na kung may sakit pala doon sa loob ng bahay, pinag-pray mo. And then, gumaling. And then, nagkalat yan. Pinakalat niya, gumaling anak ko, may tao dito, ginamit ang Diyos. And then, the ministry will start evolving. Amen? Sa panahon ngayon, lalo na dito sa Malaga, nung kami po ay magkrusada na marami pong mga grocery, bago po ako noon, galing Qatar, ang daming tao. Nagagalit pang iba dahil wala daw sila. Ito ngayon, inibita ko, punta kayo doon, nanyamiin. Pagkahibaw, may panhatag, kuha dito, nasuko pa, kaya daw siya. Pero starting point yun, nag-share ako ng gospel. Di ba? Share ako ng gospel. That time, nung pagdating, hindi pa masyadong open ang Malaga. Sumbong pa yung isang barangay tanod, yung sa barangay captain. Kap! Si Bong, nagkusala dito sa basketball court. O sa ingon sa kapitan, sagbira. Wa sila kayo ba, nagsarit ko. Eh nga naman, best friend na ako, ang kapitan. Sangkay na ako. Dito, pagsunod krusada, tabang ng tanod pag-arsa. Di ba? Nga na. Tabang ng tanod pag-arsa sa mga speaker. Now, remember, we're just a steward of His resources. It is justifiable when you use it for the glory of the one true God. Lalo na ang laban natin ngayon, one true God and Sabbath. Yes. Alam ninyo na mabigat ang laban na ito. Amen. Sabi ko nga sa Lord minsan, Lord, kung mayaman lang ako, wala akong sasantuhin. Sasabihin ko kung anong totoong nakasulat sa Biblia. Pero ngayon, medyo mayroong pang hold, kunti ang bagay na yun. Why? Because marami na pong kaibigang nawala sa akin. Marami na pong mga tao ang lumayo sa akin. Okay? Dahil sa bagay na yun. Kaya, mabigat ang laban. Pero kung tayo mismo nagtutulungan, may backup ang pastor, wow, napakaganda ng mangyayari. Hallelujah. In Deuteronomy chapter 8, verse 18, anong sabi po dito? But remember the Lord your God because He is the one who gives you ability to produce wealth. Sino nagbibigay ng ability to produce wealth? Ang Diyos. Meaning, siya nagbigay sa iyo ng input na ito yung dapat mong gawin para magkaroon ka ng riches. Okay? Ng wealth. In order to confirm His covenant that He promised by an oath to your ancestor as is the case today. Hindi nyo alam, sinasabi lang natin lagi, Trinitarian yan, pero ang totoo, nangungusap din ang Diyos sa kanila. Amen? Mayroon din pangako ang Diyos sa kanila na ginawa ng Diyos, ang pangako na yan sa'yo. I remember, one time, nag-Bible study kami doon sa bahay ni Nilaglag. Mr. Isibang kasi, kung ano siya, lay minister. Iyon ko, Lord, ngadto ko dito, 2 months ko mag-Bible study. Di nga ni mamati, pag 2 months Bible study, ako ni buhian. Ano akong tuyo na ito, kasi nga panahon, kini sila magwali sila, pero naiinom. Bingon nga, natatsaran ba tasad ito nga ang mga bro naging Christian? Di mga ito ko. Ingo, pag-una na akong banat na to, di ko makasagang kay minister mo. Pero ang po ko, hindi ko masilaglag siya. Di ba? Sagang daw siya. Kadugayan na, pang Domingo. Hinggamay na sagang-sagang. Pangtulo, nawagtang ng sagang. Ingo na siya sa ako, Pastor, goat man sa inyo ha? Dili na lang ta sa inyo, dili na lang ta sa mua. Ingo, kadali lang, magkampis ako. Diyan po ko. Ingo gino, sige, sugot. Dito mo. Dito mi. Ihampo, sige, wali. One time, minabot ang oras nga mali si Tay Siban, kay duwan nawagtang ipag-inom. Pakasimo to siya irim nun, di nag-inom. Grabe nga miracle ang himo sa Ginoo nadto. Di ba? And then na-develop sa inyong respect. Antes to hingat ko siya, Antipolo, nagsarito sa kuha. Pastor, buhat ko na po. Di ba? Imagine mo, minister yun. Bakit? Ngayon, alam ko na, dahil alam sa puso niya, maglilingkod siya. Ang kaibahan lang natin,
Mayroon silang turo na nakuha kasi siya na nagtuturo sa kanila. Pero yung heart nila gusto maglingkod. And then the Lord talked to them also. And may promise din ng Lord sa kanila. Amen? At nangyari yung promise na yun sa inyo. Hello? Maniwala ba kayo na ang bahay nila madam laglag mga tao na karon niya? Rima ba? Nakana siya sadto ang ilawom. Di ba? Pag taga Malaga, kay historya, kay baw na lang sa balay. Sa dalisiban na to, para pangawil. Historya to sa ako, pastor, muli ko ba, dani, wako'y kaon. Kada bito, pastor, makakuha ko blagaw, akong takpan, kalalangot, ikaon ko bisa misay. Grabe, ang iyong sinanay siya na to, taga mananahi. Huwag yun, makita niyo mga, dani, kini si madam na to, no? Maglibot nagdra ko nito, kaning paspasan. Musakay ng boss, abutan na gabi. Grabe sakripisyo. Nga naman. Kaya na ito maging Ginoo. And then after that, di ba? Nakatapos siya, nakaasawa ng gwapo. Amen. Amen? And then kwento din ng kanyang partner, nagbibinta din ng banig. Nagbaktas ng napakahaba. Kala nyo ba ganyan ang sitwasyon nila ngayon? Ay, tinitingnan nyo lang yung kanilang sitwasyon ngayon. Hindi nyo tinitingnan yung anong nangyari sa kanila noon. Bakit nangyari? Dahil may promise ang Diyos sa kanilang mga sisters. Di ba? At yun, sabi dito, but remember the Lord your God, because He is the one who gives you the ability to produce wealth in order to confirm His covenant that He promised went out to your ancestor. Kaya sabi ko, mga anak, hindi ako magdideclare na maghihirap kayo. Dideclare ako na yayaman kayo. Dahil mas magandang pera, may pera, may maraming nagagawa. Amen? Pag sinabi natin krusada tayo, may mga anak ko support. Di ba? Pag ini-imagine ko pa lang yung mangyayari, alam mo, tumutulo ng luha ko. Imagine mo na pag sabihin, nak, may krusada ko. Tapos mga anak ko, mga professional lahat, magagandang trabaho, mga mayaman, mga businessman. Walang problema pa, magpadako ko sa katrak mga bukas. May problema to pa, magtayo dako nga simbahan, nga murag complex. That's my prayer, that's my hope. At hindi ko iniisip na baka mga anak ko pagdating ng araw, hindi magandang kalagayan. I did not declare that one in my mind because I know my God is a very big God. Amen? Siya yung may-ari ng gold and silver. Kaya kayo mag-start kayo, huwag kayo mag-declare. Bagamat tinuruan tayo ng Diyos na makontento tayo kung ano mang mayroon tayo ngayon. Pero huwag po kayong mag-nyo po alisin sa inyong mga isipan na mangarap kayo ng malaking bagay. Amen? Hallelujah! Sabi ko sa kanila, pagdating ng araw, kapag may pastor na nangailangan, huwag na kayo magtanong sa akin, tutulungan ko ba siya? Sabi ko sa kanila, huwag nyo nang itanong sa akin yan. Tulungan nyo na siya despite of his religion. Because I know all of us is a victim. Tulungan sabi ko sa heart nila, gusto na maglingkod. Sana dinggin ng Diyos ang aking panalangin. I will help them. Kaya sabi ko sa kanila, anumang ginawa nila sa akin, gawin nyo rin sa kanila. Kung kayo ay may nagpaaral sa inyo, pagdating ng araw, magpaaral din kayo ng bata. Kung noon may nagdala sa akin sa supermarket, magtawag din kayo ng pastor pagdating ng araw, punain nyo yung kanang card. Because I know what the pain and the struggle of a pastor. Sabi ko, huwag na kayo magdamot. Hindi naman inyo yan. Ang ating topic, supporting a pastor in a ministry of salvation. Bakit? Kung kulang ang support ng pastor, mahirapan po siyang makagawa. May faith ang pastor, pero kung walang backup, malaki ang problema. Amen? Kaya ang production, ang harvest, napakahina dahil hindi tayo marunong sumuporta. Umaasa lang tayo sa kay pastor. Umaasa lang tayo sa mga nagsusupport.
Dapat tayo, mga members sa church, marunong tayo magdesisyon, magplano, na tulungan ang ministry ng Diyos na pinagkatiwala kay pastor. At kung may vision ang pastor sa church na binigay ang Diyos, sana huwag kayong magkaroon ng ibang vision. Kung mahirap dito, may vision ng pastor na ganitong gawin. Sabi ng Lord sa kanya, ganito. Ang isa namang member, pastor, may vision na binigay ng Lord sa akin eh. Anong gagawin? Ako, delikado. Hindi magkaisa sa vision. Remember the Lord your God who gives you the ability to produce. I never declare sa mga anak ko na maghirap. And sabi ko pa sa kanila, mga anak, alam niyo ang aming pamilya hindi magkakasundo-sundo. Gusto ko kayo magkasundo-sundo kayo. Huwag niyong pabayaan ang inyong isang kapatid ay maghirap, tapos kayo ang ganda ng buhay ninyo. Pag nakita ko yun, kahit nasa libingan ako, babangon ako. Sabi ko sa kanila, ayokong makita ng mga tao na kayo ay nagpapabaya sa isa niyong kapatid. Alam niyo ba sa libro, sa Bible, sinabi ito mismo ng Diyos sa nilang mga lahi na huwag pabayaan ng kanilang kapatid. Kaya doon po lumabas yung tithing. Amen? Kasi yung mga Levites gusto ng Diyos na magtrabaho lang sa pangangaral sa salita ng Diyos. Para sila makapokus. Hallelujah! Kaya sabi ko, huwag kayong gumaya sa amin. Dapat kayo magtutulungan. Ayoko na mayroong maghirap sa inyo, isa lang lumangat sa inyo. Gusto ko, lahat kayo aangat. Sabi pa ng isa kong anak, Papa, sabi, paano kung tamad? Di ba? Sabi ko, kahit pa, tulungan ninyo. Huwag niyong paabutin na saka kayo tutulong kung patay na ang isang kapatid. Kahit anong paganda mo lang ba, nitso niyan, paggawan mo ng palasyo na may kabaong. Walang silbi ang lahat ng yan. Kaya tulungan ninyo ang bawat isa, sabi ko sa kanila. Kaya kung mangyari na yun, ako na mismo mag-request sa Lord, Lord, kunin mo na ako, okay na ako. Ako na mismo. The command to rebuild the temple. In Book of Haggai, chapter 1, verse 1 to 4 says, on the first day of the 6th month of the 2nd year of the reign of King Darius, this message from the Lord came by Haggai, the prophet, to Shealtiel's son Zerubbabel, governor of Judah, and to Josadak's son Joshua, the high priest. This is what the Lord of the heavenly army says. These people keep saying, no, the right time for rebuilding the Lord's temple has not yet come. Then the message from the Lord came by Haggai the prophet. Is it the right time for all of you to live in your paneled houses while the house of God remains ruins? Sabi sa kanila. Okay? Kaya sabi ko sa mga anak ko, kaya sa doon nabuo sa isip ko na pag may pera kayo, magbili kayo ng mga lupa, i-prepare nyo para sa mga churches, at ayoko na yung mga churches ay pipitsugin. Gusto ko pag yung simbahan, magaganda. Hindi yung tumatagaktak yung pawis mo. Sabi ko sa kanila, huwag kayong gumaya sa abdi ko, huwag niyong gagawin na napakaganda ng bahay ninyo, ang templo ng Diyos na pabayaan niyo. Sabi ko sa kanila, sabi ko, pinayaman man ako, payamanin man ako ng Diyos, sabi ko, gawin niyo ang the best. Why? Because iyon po ay may iwang legacy ninyo kung kayo ay mamamatay, sabi ko sa mga anak. Okay? Nairon pa sa verse 7, sabi dito, this is what the Lord of heavenly armies says, carefully consider your ways, go up into the mountains, bring timber, and reconstruct my house, then I will be pleased with it, and I will be honored, says the Lord. Kapag ginawa pala natin na pagandahin yung kanyang temple, sa ngayon ay church building,
Na-honor pala ang Diyos. And verse 9, sabi dito, you turned away in pursuit of abundance, but look at how little you found. What you did manage to bring home, I blow away. And why? Because declares the Lord of the heavenly armies, it is because of my house. It lies in ruins, while it's of your runs up to his house. That's why the heavens keep withholding the dew from you, and the earth withholds its fruit. Send a drought on the land, on the mountains, on your grain, on your new wines, on your oil, on everything the ground produces, on men and livestock, and on everything you do. Hallelujah. So, dito makita na, mayroon po akong kilalang pastor na ang ganda ng simbahan niya, pero yung bahay niya, butas-butas. Nakakita po kayong ganun? Ang ganda ng pastor, ang ganda ng simbahan nila, pero bahay nila, butas-butas. Sabi ko, Pastor, bakit ang simbahan niyo ang ganda-ganda, pero kayo, yung bahay niyo butas-butas? Ano sagot niya? Pastor, mas maganda ang bahay ng Panginoon kaysa sa bahay ko. Baka magka-problema pa ako niyan. Baka ma-chismis pa ako niyan. Baka sabihin pa niyan, yung pera ng church, pinagawa ko ng bahay. Di ba? Tama? Lalo na kung full-time pastor ka. Sino kayang apam yung nakalagay dyan? Tumulong. Di ba? Kaya sa mga bagay, napaka-importante po na ng lugar ng pagdadausan, kung sino man po sa inyo bibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na sapagkat hindi natin alam ang inyong bukas. Ang Diyos na nakalam. Kung sakaling bigyan kayo, mga youth na nandito, sakaling bigyan kayo ng pagkakataon ng Diyos na magpaganda ang inyong buhay, huwag niyong kalimutan na i-rebuild ang kanyang temple. Hallelujah. Amen? Huwag niyong pabayaan ang inyong pastor para makasya na may makatrabaho ng walang sagabal sa ministeryo ng kaligtasan. Hallelujah. Kaya napakabuti po ng mga taong hinipo ng Diyos para magpagawa ng mga simbahan. Hallelujah. No? Hindi po basta-basta ang binibitiwan ng halaga basta para sa Panginoon. Nakaka-inspire po yung ganon. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang pumayag na sila lang ang gagawa nun. Tayo din. Sabihin mo. Imagine nyo na lang mga kapatid halimbawa na lang, sa COG, nasa COG naman tayo halimbawa na lang, sa COG, mayroon isang taong nagpapagawa ng simbahan. Isa pa lang yun. Paano kung halos lahat tayo ay gagamitin ng Diyos na magpagawa ng mga simbahan? Ilang simbahan ang darating? Ang dami. Amen? Building. So dito makita natin, bakit kaya natin ito? Bakit sabi ko, remember the Lord God who gives you the ability to produce wealth, and then, importante sa Panginoon na ma-honor siya sa pamamagitan ng mga buildings. Importante din pala yun. Meron po kami mga teaching noong una na sabi, okay naman na sulirap, basta ka Ginoo. Kaya ba namang sulirap? Inya, mga to kagawas, magwali ka, come to God! Di ba? At sapagkat ang Diyos ay mayaman. Sabihin nung nakikinig, mayaman ang yung Diyos, bakit sulirap yung church nyo? Di ba? Mutuo ka na sa imong tao? Murag dili siguro mutuo May istorya ba yan na ang pastor, wali siya. Ang Diyos ang may-ari ng langit at lupa at lahat ng bagay sa mundo. Bang! Sipa siya dito. Hindi kayo pamamayaan ng Diyos, hindi kayo maiiwanan. Bang! Sipa naman sa kabila. Tapos lumuluha yung mga member. Sabi ng pastor, the best talaga siguro itong mga member sa bali ko. Sabi niya, thank you Lord. Sipa naman siya. Kaya kung kayong ganito, kung kayo nahirapan, tumawag lang sa iyo kayo sa Panginoon, sapagkat pagkaloob ng Diyos sa inyo ang hinihiling. Sipa naman siya dito. Iyak naman yung mga member. Sabi ng pastor, bless na sa bali. Sabi niya, di ba, nakaka-bless ang message? Sabi ng mga member, hindi po pastor. Ha?
Bakit kayo umiyak? Umiyak po kami, pastor, kasi yung sapatos mo, wasak na! Hallelujah! Kaya kung mayroon mga pastor niya, ang sapatos, sira na. Please naman, bilhan niyo naman. Napaka-generous ba yan ninyo sa inyong mga churchmate? Ang matindi po rito, nagbibigay kayo ng gift sa mga churchmate ninyo. Amen? Inimbitan niyo ang inyong mga classmate, ang mga ano niyo sa church ninyo, sa inyong bahay kung may birthday, pero ang pastor wala doon. Nagbibigay ka ng magandang regalo sa churchmate mo, pero ang pastor, sapatos, butas. Musugot mo ni anak. Mag-reflect po na sa inyo ay. Hallelujah. Ingna imong katapad. Ayaw na buhatan. In Job chapter 1 verse 21 says, and exclaim, I left my mother's womb naked, and I will return to God naked. The Lord has given, and the Lord has taken. May the name of the Lord be blessed. Job acknowledges that everything he has are from the Lord. Mayroon isa pong kwento, isa pong pastor. Mayaman ang pastor na ito. At marami po siyang sasakyan sa garahe. Hindi lang 30. Namatay siya. Ayoko narinig yun ang kwento na ito. Namatay siya. Atubang siya dito sa Ginoo. Ayaw ng Ginoo. Unsa man ang imong gibuhat sa akong wealth nga gihatag sa imo. Ingon ng pastor, Lord, naku, nandun Lord. Nakatabi, talang iningatan ko, dilagay ko pa sa garahe. Talang proud na proud siya. Anong ginawa mo sa lupa na binigay ko? Lord, nandun, pinatuyuan ko ng maraming pabrika. Apartments. Sabi niya, anak, nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Nagtaka siya sa tanong ng Panginoon, bakit? Wala naman siya maginawang masama. Kung binigay mo yung mga sasakyan mo sa mga pastor na nangailangan, mayroon sana silang sasakyan, di sila maglalakad papunta sa gawain. Kung binigay mo yung mga lupa na tinayuan, mga apartment para pagtayo ng church, marami sanang nag-church. Iyak nang iyak ang pastor. Na-realize niya. Sabi ng Lord, ngayon, dahil patay ka na. Ano ang gagawin mo sa mga yun? Sino ang makikinabang ng mga yun? Hindi ba mga tanga, mga kalawang, mga damo? Sabi niya, Panginoon, patawarin mo ako at nagkulang ako. Sabi ng Panginoon, sige, bubuhayin kitang muli. Bumalik ka. Ito kwento lang to ha, parabol. Bumalik ka, pagbalik ng pastor, binigay niya ang mga sasakyan sa mga pastor. At sa may ibang minister na para makapaggawa sa gawain. At yung mga lupa, pinatayuan niya ng mga simbahan, binigay niya sa mga gawain. At bumalik siya sa langit. O may parto, bumalik sa langit. Pagbalik sa langit, pinakalakpakan siya ng mga kahilan sa kalangitan. Even though this is not a story, but this is real. Amen? So, dito, makita natin. Sabi dito ng Haggai chapter 2 verse 8, the silver belongs to me, and thus the gold declares the Lord of heavenly army. Sino may-ari ng gold and silver? Ang Panginoong Diyos. In Psalm 24 verse 1, the world and all that is in belong to the Lord, that is in it belong to the Lord. The earth and all who live on it are His. In Psalm 24 verse 2, He built it on the deep waters beneath the earth and laid it on its foundation and the ocean depth. Ponder. Every one of us has different roles in the kingdom of God. Amen? Mayroong mga channel or conduit of blessing. Amen? Kapag ikay conduit or channel of blessing, ito po'y napakagandang ministeryo sa kaharian ng langit. Bakit? Bago pa makarating sa iba o bago pa makarating sa pastor mo ang blessing, ikaw muna ang unang makakatikim. Bakit? Ikaw ay daanan na pagpapala ng Diyos.
Amen? Hallelujah. Child blessing ka. Ibig sabihin, okay ka financially. Kasi child blessing ka. Mayroon naman, tinawag na maging minister of the gospel, full-time and part-time. Okay? May mga part-time na minister. Nag-minister siya, pero may trabaho siya. Mayroon naman full-time, tinawag talaga ng Panginoon na mag-full-time. Amen? Hallelujah. So, kailangan natin maintindihan ng rule natin sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. Mayroon po pagkakataon sa aking buhay, dumating po sa point ako na kumain po kami ng isda. Nangawan may isda, inanay kagagmay. No? Ganito kaliliit. Dili, si bubog. Ani? Maliliit na galunggong. So, nangyari, kumain kami, mga anak ko. Talagang walang reklamo. Prayer, ganun lang ginagawa namin. Yung mga anak ko, kain din naman. Di ba? Sila tagdalawa, yata, kami namang ni Mrs. tag-iisa. Galit malunggong. Pero wala, hindi po ako nagreklamo sa Panginoon. So, ang ginawa ko, pray kami. Kinabukasan, mayroon pa lang nabanggit sa Lord, sabi ko, Panginoon, nangago ko. Lord, pero may na lang may nani. Pag kinaugmay, nahinlangat ko, may daang nga galunggong, pero usak kabaldi. Grabe, usak kabaldi. Kaya kakinis siya nga tao, nagsimba rin siya dito sa ubang nga simbahan. Nahadlo ko, kay basig pagdaan niya sa kabaldi nga galunggong, magsilos ang pastor dito nga igiko ng kaibasig masuko. Murag nag-assist ang tumudawat, pero ingon man ang tinig, tanggapin mo na. Dahil pinapunta ko yan. Sagot sa iyong panalangin, hindi. Madaling sabi, may isang balde na galunggong. Ako kasi ugali ko, pag may blessing ako, dinidistribute ko rin sa iba. So, ang ginawa ko, binigyan ko rin yung mga kasamahan ko. At na-bless po kami lahat. Biruin mo, narinig ng Diyos ang panalangin ng isang tao. Kaya huwag niyo sabihin na inanalangin kayo, hindi kayo sinasagot ng Diyos. Why? Because alam ng Diyos na ako'y nag-work out full-time sa ministry. Ang pangatlo, workers in God's vineyard. Okay? Hallelujah. Number 8, follow leadership. Submit to their guidance and support the vision they have for the church. Ito po yung sinasabi ko, dapat sumuporta ang mga members sa church na sa vision na binigay ng Diyos sa pastor. Hindi pwede na ikaw na member, mayroon ka pang ibang vision. Baka ang vision mo lang yan. Okay? Hallelujah. Hebrews chapter 13 verse 17. Continue to obey your leaders and to be submissive to them, for they watch over your souls and as those who will have to give a word of explanation. By doing this, you will be letting them carry out their duties joyfully and not with grief, for that would be harmful for you. Continue to obey to your leaders, ang sabi ng Hebrew. Building a strong relationship sa inyo pong pastor. Number 1, get to know them. Kilalanin niyo siya. Invite them for a meal to build friendship. Treating them as a person rather than a service provider. Amen? Imbitahan niyo naman. Nagawa niyo na po ba yan? Yung pastor niyo, sabi niyo, Pastor, pwede ba punta tayo sa Albayog mamaya, kakain tayo sa Jollibee? Nagawa niyo po ba yan? Ha? Hindi pa? Hindi kayo makaimik? Hindi pa siguro? Invite niyo yan. Bakit? Yung nga yung mga kaibigan dinadala niyo doon Yung pastor pa ninyo. Malay niyo, nung ginawa niyo yun, yung pala yung pastor niyo, nanalangin pala sa Diyos, Lord, sana makakain kami sa Jollibee. Anong ginawa niyo yun? Tuwang-tuwa si pastor. Nakakain din sa Jollibee. Tagal niyo na pinanalangin. Diba? Bakit hindi niyo pa nagawa yun? Lalo tayo sinabi ko sa mga birthday, imbitado niyo lahat ng kaibigan ninyo, pero yung pastor ninyo din yung imbitado. Kaya huwag niyo ugaliin yun. Dapat imbitahan niyo yung pastor ninyo para i-bless ng pastor ang inyong mga may birthday sa pamilya ninyo. Hallelujah!
Letter B, support the vision. Understand the church direction and align with their leadership to foster unity. Bakit kailangan ng unity sa loob ng church? Katulad tinuro ko kahapon, hindi pwede na ang loob ng kingdom ay magkakagatan. Sapagkat kung magkakagatan, bawat isa, mauubos silang lahat. Kailangan unity sa church. Bakit? Kapag may unity, walang division. Normal yan, di ba? Ganun lang yung kabilis eh. Pag may unity, walang division. Pag may division, walang unity. Ganun lang yun. So, kailangan ng unity. Sabi ko nga, ano nakakasira sa isang church? Bakit nawala unity nagkaroon ng division? Kasi kinikwento niyo si pastor na masama ang kanyang ginawa. Di ba? Letter C, be a helper. Be the church members who lighten the load rather than adding to it. Dapat kayo yung mga members sa church na nagpapagaan sa mga pasanin ng inyong mga pastor. Hindi yung makakadagdag pa kayo sa pasanin. Diba? Hindi yung alam na Las Vegas na pala siya. Dumagdag pa kayo, napunta kayo ng New York. Alam niyo Las Vegas? Las Vegas. Las Vegas. Wag, sa Las Vegas na kayo, nag-New York ka pa. Focusing on the ministry of salvation. Support gospel preaching. Encourage the pastor to teach the Bible without compromise. Focusing on the love of God, the law of God, and the grace of God for sinners. Amen? Letter B, collaborate in outreach. Work alongside them to reach the local community with the love of God through Christ. Ito ngayon, dapat makipag-uno kayo sa salvation, pinag-usapan natin. Pag sinabi ng pastor, may evangelism tayo, dapat nandun tayo lahat. Huwag kayo magrason, Pastor, masakit ang paa ko. Pastor, murag nahilo man ko. Dapat sama-sama tayo. Work alongside them to reach the local community with the love of God through Christ. Always remember na yung gagawin nyo ay hindi para sa pastor. Ang gagawin nyo para sa karya ng Diyos na magkaroon ng maraming mga maliligtas sa karya na ito. Okay? Hallelujah? Letter C. Share personal growth. Tell your pastor how their teaching is helping you grow, which encourage them in their efforts. Diba? Tuturuan mo sila. Pastor, yung message mo, ang ganda-ganda. Hindi yung, unsa ba ng message ni pastor? Ay, mura mo nagpabati. Kamu pong mga pastor, ay po mong pagpabati. Porque Las Vegas na, minka. Las Vegas na gilme. Ayaw, wala na. Letter D. Focus on unity. Actively work to prevent division. As a united church, help the pastor's mission of salvation. Like what I've said kanina, lahat tayo ay mayroong responsibility sa kingdom ng Diyos para marami ang maligtas. Ang salvation ay hindi lamang po gawain ng pastor, kundi po ito ay gawain ng lahat ng mananampalataya dyan sa Panginoong Jesus. Okay? Hallelujah! Naintindihan niyo po ba? Kaya, kung alam niyo yung responsibility ninyo, hindi po mahirapang mag-advance ang kingdom of God. Mayroon pong kwento sa somewhere in Nigeria, African country. Mayroon po isang pastor doon. Mahirap ang kanilang buhay. Ang ginawa po ng pastor, meron po silang gagawing outreach. Sabi niya, pwede ba na bawat gawain natin, magdala kayo ng isang salmo na bugas? Mahirap na ba sa ito? Ang ginawa ng mga member, sige, kada buhaton, halimbawa, kada sabat, butang sila karon og kaning bugas sa salmon. Kada pagsunod na po sa kasalmon. Ngayon, meron sila target nga makahimo sila napulo ka sako nga bugas. For 6 months na pinag-ipunan nila, isang salok ng bigas kada Sabad. Dumating ang time bago mag 6 months, nakita nila yung naipon nila yung bigas ay higit pa sa 10 sako. Ngayon, hindi na sila ng problema na maghingi pa ng sponsorship sa iba. Bakit? Mayroon na silang bigas. Pwede pala yun. Diba?
Kasi mahirap lumago kung tayong lahat ay umaasa lamang sa isang tao. Dapat tayo matuto na magtulungan para mas mabilis ang paglago, mabilis ang pag-advance ng kingdom ng Diyos sa mga lugar kung nasaan kayo. Amen? Supporting a pastor in the ministry of salvation. Hallelujah. Conclusion. Wow, ito yung paboritong subject. Murag Christis. Conclusion na nga. Ay, salamat. Pagkabahaba ang posisyon sa simbahan din ang tuloy. Conclusion. Sa lahat ng ating pong narinig, isa lamang po ang gustong iparating ng Diyos. Nais ipalala ng Diyos sa ating lahat na anumang mayroon tayo ay hindi po atin ito. Ito po ay resources ng Diyos na ipinapamahala sa inyong lahat. Steward po tayo. Kaya para mabilis ang proseso, di ba? Maraming marating, sama-sama. Pag sabing kaligtasan, sabihin ko sa iyo, pag ikaw kasama sa gumastos, kasama kang mag-iingat na walang masayang. Dito po sa misteryo ng Panginoon. Hello. Kaya tumayo tayong lahat. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, tingnan mo, O Diyos, ang iyong mga anak. Nakikita mo, O Diyos, ang kanilang magiging kinabukasan. Kung sino man, Panginoon, sa nandito, O Diyos, ang hipuin mo na maging isang blessing pagdating ng araw. I pray, O Lord, na i-bless mo siya mightily. And I pray, ngayong kanilang magulang ay i-guide sila, Panginoon, sa tamang pamamaraan, O Diyos. Kapag sila ay dumating sa point na naging mayaman, na makita nila, Panginoon, ang kahalagahan ng pagsuporta sa ministeryo ng kaligtasan, O Diyos. I pray in the mighty name of Yeshua Mashiach. I pray, O God, hallelujah, ng bawat isa sa amin, walang magsasabing kami ay mahirap. Kundi ang bawat isa sa amin ay magsasabing may awa ang Diyos. Hallelujah.